episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ah, Sinabi po ni BP Sara sa kanyang ama na huwag umuwi sa Pilipinas, baka matulad kay Ninoy, no? Pero ganun pa man, yung Tatay Digong natin, may katigasan ng ulo, uuwi pa rin. Bakit pinag-uusapan na natin uuwi? Malaki po yung paniniwala ni Pangulong Duterte na wala talagang kaso. Wala talaga siyang kasong sasagutin dito sa ICC. Kaya yan po yung paniniwala niya. At tayo rin, naniniwala tayo, no? Kung bakit, papaliwanag natin yan mamaya. Ito po, katatapos lang din po ng araw-araw na press briefing ni Auntie Claire. At dinideklara ko na po, no? Si Auntie Claire po, real talk po tayo. Hindi po siya yung dapat ang tungkulin niya, 'di ba? Attack dog. Dapat ang tungkulin niya mapabango si BBM. Pero baliktad eh, no? Tingin ko nagiging papel ni Auntie Claire, inaamin niya yung mga binibintang nating kahinaan. Kasi itong mga kahit sabihin na natin na lahat ng media na nasa Malacanang ay anti-Duterte, hindi pa rin po pwedeng hindi nila matalakay yung mga problema ng bayan, no? Katulad ng mataas na presyo ng bigas, tapos binabarat yung mga magsasaka, yung kawalan ng infrastructure project, tapos ngayon yung transpo strike. Alam nga naman hindi mo itanong kay Auntie Claire yan. Pero mga kasagutan po ni Auntie Claire, talagang nagpapakita na walang kakayahan si BBM. Ine-expose, no? Ang akala ni Auntie Claire, makasagot lang siya, mabola niya lang yung mga tao. Pero actually, ine-expose niya yung sinasabi ni Pangulong Duterte na wala talaga, at saka ni BP Sara, na hindi talaga marunong magpresidente itong ating namumuno ngayon, no? Kasi si Claire na mismo, dati lihim eh. Dati nagagalit lang tayo. Bakit? Ngayon, dahil nariyan na si Auntie Claire, napapaliwanag niya kung bakit hindi matugunan yung mga simpleng problema. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Unahin na po natin itong kay BP Sara. Sabi po ni BP Sara, excuse me po, sinasabihan niya po si Pangulong Duterte na huwag ka nang bumalik sa Pilipinas kasi matutulad ka kay Ninoy. Okay. Ang ibig sabihin po, ano na rin natin yung nakakatawa, no? Yung nakakatawang sagot ni Auntie Claire dito, no? Ito sabi ni Auntie Claire nung tinatanong siya. Halatang no, halatang yung script ni Auntie Claire, atake lang sa Duterte, hindi talaga yung maglinaw ng mga issue. Hinahalin tulad ba ni VP Sara ang kanyang ama sa yumaong Ninoy Aquino? Napakalayo pong ikumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Hindi ko alam kung marunong pa talaga, tapos nagbasa pa siya, no? Yung sinabi kinote niya si Pangulong Duterte. Antindi, no? Katatapos lang po, may balita na po sa mga news, sa mga mainstream media. Katatapos ko lang pong panoorin, nakabalita na po. May balita na po sa mainstream media. Ganun po sila kalupit, no? Ang bilis ng balita nila pagka pro Malacanang, no? Pero pag mga pro Duterte,
Pipiliin muna nila yan, tsatsaniin muna nila. By the way, Highway, meron pong clip na naman ako nabasa na panood. Yung mga sa Netherlands, dumaan si Maris Umali, ang sigaw po nila, bayaran, bayaran. So, sama-sama na kayo, no? Anti-Claire, kayong mga mainstream media, sama-sama na kayo na isinusumpa ng ating mamamayang Pilipino, no? Magkakadugo kayo. Alam mo, Anti-Claire, simple lang yung gustong palabasin. Bakit naman magiging idol ni Pangulong Duterte si Ninoy Aquino? No? Ikukumpara ba ni Duterte o ni BP Sara si Pangulong Duterte kaya Ninoy Aquino? Una, wala namang nagawa si Ninoy. Opo. Siyempre kung magiging pilosopo kayo, meron bang taong walang nagawa? Nag-toothbrush, kumain, umebak, lahat may nagawa. Ang ibig ko sabihin, wala naman siya nagawang si Ninoy Aquino, wala naman talaga siya na i-contribute bilang senador. Ano ang natandaan yung ano niya? Batas. Ang contribution po ni Ninoy Aquino, umuwi siya ay napaslang diyan sa Manila International Airport at nag-create yung kanyang kamatayan ng malawakang protesta na nauwi eventually hanggang sa EDSA Revolution. Yun lang po yung papel ni Ninoy. No? Si Pangulong Duterte, ramdam mo yung mga ginawa niya sa Pilipinas. Hanggang ngayon, ramdam pa rin natin. Kaya nga hindi siya makalimutan ng mga tao. No? Okay. Kaya wala pong dahilan para ikumpara yung mga achievement ni Ninoy kay Pangulong Duterte kasi hindi naman po yun ang kinukumpara ni BP Sara. Ang kinukumpara niya baka matulad ka kay Ninoy, baka pag uwi niya sa Pilipinas, mategi din siya katulad ni Ninoy. Hindi makaintindi. Kasi ang sa kanya atake ng atake ng atake. Sino pong tao, sinong politiko natin ang magiging proud na katulad ako ni Ninoy na ganito, may salamin na. Yun lang, si Bambam Aquino lang. 'Di ba? Pareho silang banban. Si Ninoy Aquino magaling magsalita, matokis. Marami po tayong politikong magaling magsalita, matokis. Pero walang silbi sa bayan. Alam nyo ba 'yon? Napakarami na pong politiko na magagaling si Chis Escudero lang Para kang dinuduyan Hindi niya maintindihan ni Anti-Claire na yung sinasabi ni BP Sara na pag umuwi si Tatay Digong, yung kay Ninoy, yung ginawa, hindi yung mga ginawa ni Ninoy, yung ginawa kay Ninoy. Ano ba ang ginawa ni Ninoy na ikukumpara ni Duterte yung sarili niya? Baka inutil mag-isip nito ni Anti-Claire Pero maganda pa rin yan dahil nakakabuti sa atin yan. Anyways, yun yung gustong maiwasan ni BP Sara, pinakikiusapan niya wag umuwi si Tatay Digong. Pero alam nyo naman, ang mga Duterte, di ba? May mga katigasan ng ulo, kaya mahal na mahal natin sila. Matitigas ang ulo Kaya mahal natin ang pa ni BP Sara. Gusto niya na maging mangampanya bilang mayor ng Davao. Gusto niyang umuwi sa Davao. Yun lang. Badong, kala ko ba nakakulong si Tatay Digong? Bakit parang kampante yung mag-ama na makakalaya? Alam po ninyo, no? Kahit na isinusuka natin yung ICC, marunong naman siguro sila ng due process. At nakita naman nila yung ginawa kay Tatay Digong. Alam niyo po ang ICC sa kasalukuyan, nakabantay na po. Tutok sa kanya. Kilala siya ng buong mundo, no? Pero kilala siya na sabi na Hindustan na reporter, kilala yung ICC bilang toothless tiger. Ilan na bang warrant of arrest
ang inisyu niya na hindi iniintindi ng mundo. Hindi iniintindi ni Putin, hindi iniintindi ni Netanyahu, hindi iniintindi ng US, hindi iniintindi ng mga makapangyarihang bansa. Yung tunay na may power, yung mga bansang player, yung mga bansang talagang superpower. Kaya toothless tiger yan. Sabi nga, kailangan niya to, kailangan niya yung pagkakahuli kay Duterte para maibangon niya kung ano man yung prestigiyo na meron siya. Gagamitin niya na prestige si Pangulong Duterte. Pero hindi ibig sabihin na gagamitin niyang prestige si Pangulong Duterte o yung pagkakakulong sa ICC ni Duterte. Pero masisira ang ICC dahil alam na ngayon ng buong mundo yung sinasabi ng mga ni Medaldea at saka ni BP Sara na technically kinidnap si Pangulong Duterte dahil hindi siya nabigyan at na-expose sa atin yan sa Senate hearing na wala talagang due process na nangyari. Di ba? Ngayon, hindi po masisave yung kakaunting prestige ng ICC sa international community kung tutuluyan nila si Duterte samantalang alam na ng buong mundo na walang due process na binigay sa kanya. Di ba? Walang due process na binigay sa kanya dito sa pagkakadakip sa kanya. Lalo po siyang masisira yung konti niyang prestigyo. Yung alam nyo kasi yung Europe, mahilig po yan sa politically correct na mga pananaw, no? Very basic po sa kanila yung human rights. Yung right to counsel, yung nilalaman po ng Miranda rights. Mag-one naman kayo kung okay na, mag-one naman po tayo. One lang po ang katapat pag okay na. One lang po para mag ano na tayo. Ganyan talaga buhay. Hindi na ba kayo nasanay? Yung alam niyo yung pag nasa kainitan na, yung maganda na yung dating ni Badong na nagwawala na tsaka magaganap ang hindi natin inaasahan. Anyways, balik na po tayo. Marami na po nag-one. Okay, ituloy ko lang po yung sinasabi ko, no? Yung prestige po, yung kaperasitong prestige meron yung ICC, mawawala po yan lahat pag napakita po sa international community na hindi sila sumusunod sa basic rights. Yung pagkaitan mo, mismo, yung ICC mismo ang nagsasabi na local courts po ang magpapasya na dalhin o ibigay sa ICC. Ang dali lang po eh. Lahat po ng mga European communities, karamihan, yung mga malalaking European communities, may mga Filipino na po na supporter ni Pangulong Duterte o Filipino lang mismo, no? Alam niyo naman po, ito po pagkakaiba ng OFW tsaka mga Pilipino dito sa Pilipinas. Yung mga OFW po natin, dahil nariyan po sila sa ibang bansa, na-realize po nila yung, lalo na po sa mga bansa sa Europe, na masyado po yung pagpapahalaga sa tinatawag nating mga human rights. Pati po sila syempre maapektuhan. Unlike po dito, na pag ang gobyerno natin ay matindi manggipit, pati yung mga mamamayan dito, naku, o baka hinay-hinay tayo. Kasi nakikita ko ngayon sa mga kakalye survey na maingat na nagsasalita na yung mga Pilipino unlike before na mahuli si Duterte. 'Di ba? Pagkahuli kay Duterte, puta, nagawa nga yan sa yung mentalidad natin na kung ito nagawa sa dating presidente, sa pangkaraniwang Pilipino pa kaya hindi gawin? Okay.
Kaya po ako naniniwala ko na mas kikilingan ng ICC, mas magiging sikat o mas makakabuti sa ICC na bigyan nila ng conditional release, no, o interim release si Pangulong Duterte kaysa i-hold nila diyan sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Samantalang alam na ng buong mundo na si Pangulong Duterte ay hindi nabigyan ng due process sa sarili niyang bansa. 'Di ba? Maibabangon niya yung kanyang naghihingalong prestiyo kahit papaano sabihin. Ano lang 'di ba? Sasabihin lang ng ICC, bibilib na sa kanya uli yung mga European countries na financially support sa kanya. 'Di ba? Kung idedeklara ng ICC, bibigyan namin ng pansamantalang kalayaan at pauuwiin si Pangulong Duterte dahil hindi maitatama, humihingi ng hustisya ang mga mamamayan na nagreklamo kay Duterte pero hindi maitatama ng mali ang isa pang sa paggawa ng isa pang mali. Nakalimutan ko kung sino nagsabi niyan. Isa diyan sa kay Medjaldea o kay BP Sara nagsabi niyan. Yung ginawa niyong hindi pagbibigay ng due process kay Pangulong Duterte, hindi niya maitatama yung sinasabi niyong kasalanan ni Duterte. Tapos, putya, magpapalakpakan ngayon yung mga taga-Europe dyan, di ba? Kaya, sahod. Kaya yung ICC, tinitimbang nila yan. Sa totoo lang, nakatutok sa kanila dahil sa pagkakahuli kay Duterte. Nakatutok sa kanilang mundo. Ano ang gagawin nyo? Nariyan si Duterte. Anong gagawin nyo? Alam na ng mundo na si Duterte ay hindi nabigyan ng due process sa bansa niya. Di ba? Putyang ganda nun. Dinideklara namin na dahil na-realize namin na si Pangulong Duterte ay hindi nabigyan ng due process, ibabalik namin siya sa Pilipinas para mabigyan ng due process. Si Roque ba nagsabi? Kita nyo, si Roque pala nagsabi nun. Totoo yan kasi si Roque nga, dahil siya ay ICC accredited, at least kabisado niya yung kultura ng ICC. Hindi yan papayag na magmukha silang ng aapi. Dahil si Kaufman ay veterano. Yan yung tingin kong magiging nila magiging yung pangunahin nilang depensa. Paano nating maitatama yung binibintang yung pagkakasala di umano ni Duterte sa pamamagitan ng obviously pangingidnap kay Pangulong Duterte. Yun. Ayon kay BP Sara at Medjaldea. Safe na safe si Bato. ngayon nagtataka kayo bakit hindi ako kasama sa TRICOM? Pwede ka naman bumira pero wala ka nilalabag. Doctrine of poisonous tree. Kita nyo? Di ba? Na walang ibubunga na mabuti. Walang bunga. Poison poisonous tree. So lahat ng bunga niyan ay poisonous din. Mas madali niyong maintindihan. Okay, kaya bring him home. At kalat na kalat po. Naawa ko kay Maris. Hinahanap ko lang yung video pero mamayang gabi ko na siguro ipapakita. Ang sakit no, nasa ibang bansa ka, nangungulila ka. Tapos dadaan ka doon sa mga tao. Sisigawan ka ng bayaran. Yan na nahihita ninyo. Yung mga ugali ninyo. Pupunta kayo ron para, okay. Opo, ma-acquit si Pangulong Duterte dahil kaya nga ang pinag-uusapan na nila yung pag-uwi. Kaya yung nagsasabi na sinabi raw ni BP Sara na hindi umuwi, wala tayong magagawa.
Tsaka yung mga OFW na yan, ang pagkakaiba po ng mga OFW kasi, kahit papaano yung proud nila na kumikita kami ng wala sa gobyerno eh. Kumikita kami ng hindi kami namamalimos sa gobyerno. Kumikita kami dahil sa amin. Kaya tapos ang daming kaltas sa amin, yung PhilHealth na yan, Lintik na yan. Oh. Kaya hindi nyo kami po pwedeng wala kaming karapatan na kitang-kita namin eh. Kitang-kita namin kung ano ang ginawa ni Duterte before sa pamilya namin, tahimik lahat. Ngayon, ang mga OFW nangangamba. Hindi po, may kasutilan talaga silang taglay. Yung mga reporter na yan, kala mo matataas sila sa mga vlogger eh. Simple lang po mga vlogger. Baka magulat kayo kung gaano nakatatalino. Huwag ka mag-ano. Lintik na, heroes welcome na to. Okay. Punta na po tayo sa ibang balita, no? So, confident po si Pangulong Duterte at isa nga lang po yung sabi ni BP Sara, kasi araw-araw na sila halos nag-uusap ni Pangulong Duterte. Araw-araw na rin nakakausap ni Pangulong Duterte si Kaufman. Sabi po ni BP Sara, okay na si Pangulong Duterte kasi nagbigay na kumakain na siya ngayon ng kanin. Tsaka okay naman daw yung pagkakaluto ng kanin. Kasi syempre mga Europeans yan, hindi naman sila marunong magluto. Tapos nagbigay na rin siya ng mga menu kung ano yung mga gustong kainin at nagre-request si Tatay Digong ng Diet Coke. Ayan. Diet Coke pa, pareho kayo ni pareho sila ni Donald Trump eh. Siguro kung magda-diet Coke na rin kasi kung sila Donald Trump umabot ng ganyang mga edad na diet Coke lang, hindi masama yan. Hindi po. Baka i-quote nyo ako, hindi po. hindi po ako wala akong pakialam sa mediko. Tinitignan ko lang po kung gustong uminom pala ni Tatay Digong tsaka ni Donald Trump yung mga Coke Zero na yan eh. Di ba? Okay, anyways, punta na po tayo dito sa mga banat ni Auntie Claire. Bakit ko po nasabi na si Auntie Claire instead na nagiging tagapagtanggol, parang nag-expose po siya ng kahinaan ni tandaan mo Auntie Claire, ikaw lang ang bago. Baka nakakalimutan ni Auntie Claire kasi yung mindset ni Auntie Claire, parang akala mo ba Auntie Claire kasabay mo lang si BBM na namuno? Ikaw lang ang bagong pasok. Pero si BBM, kalagitnaan na ng termino niya. Di ba? Yun yung pagkakaiba, Auntie Claire. Kaya lahat ng dinideklara mo ngayon, hindi po yung pagpapakita na may ginagawa si BBM. Yan po ay pagpapakita na wala siya nagawa sa loob ng 3 taon. At wala pa rin po siyang ginawa, no? Wala pa rin siyang ginawa sa kasalukuyan. Tignan natin. Isa-isahin natin yung mga tinugunan ni Auntie Claire. Una, yung kakayahan po ng pagtugon sa pambabarat sa magsasaka. Concern tayo, di ba? Kasi ang mahal ng bigas, pero ngayong anihan, binibili lang raw ng 12 ang per kilo ng bigas. Yun yung tanong, 12, 13. Binabarat yung ating mga magsasaka. So, ang tanong kay Auntie Claire, ano ang gagawin ng pamahalaan? O binabarat po talaga sila, kaya nga po ibenta nila sa NFA. Tignan niyo yung katwiran na yan. Ibebenta mo sa NFA, binabarat ka nga ng 13. Ano pa sabi na isa? Kasi po yung mga traders ang tawag nila eh. Hindi mga
mga anong tawag natin diyan? Rice cartel. Hindi, hindi. Kasi daw po yung mga traders, pupunta na ron, umaani pala yung magsasaka, doon na mismo kukunin. Inuunahan sila. Kasi yung NFA daw, ibabiyahe pa nila, aarkila pa sila ng truck, aarkila pa ng sasakyan para makarating ng NFA. O di, yung matitipid mo, ilang kabang bigas ba yung inaani ng isang magsasaka? Imaginein mo kung bibili ng NFA ng palagay mo ng mas mahal sa 5 piso. Eh kung 100 kaban, di 500. Ano yung ibig ko sabihin? 500 lang yun. Baka kulang pa yun pang arkila na sasakyan. Ilang kaban, wala ko ideya, no? Sa isang jeep po ba, ilang kaban yung mailalaman? Di ba? Ilang kaban ba yung mailalaman sa isang ang sabi kasi ni Auntie Claire, dalhin nyo sa NFA. Tanong, sa bawat munisipyo ba, eto po, honestly to honest po itong tanong na to, hindi po to tanong na para banatan lang. Honestly, hindi po ako magsasakay, hindi po ako taga-bukid. Ang tanong ko po sa inyo, sa bawat munisipyo ba may NFA? Di ba? Forward track at least, 140 kaban. O yan, forward track. Magkano arkila sa truck? Kung 100, palagay na natin 200 kaban na, 200 kaban. Magkano ang arkila sa truck? Wala per munisipyo. Ibig sabihin, kung taga malayong munisipyo ka, kung sa munisipyo ninyo wala, sa syudad ka pa pupunta. Oh, bawat munisipyo pa lang yan, ha? Ang tanong, bawat probinsya kaya may NFA? Probinsya na itong pinag-uusapan natin. Baka naman sa bawat region lang ang NFA. $3 to 5K ang arkila sa truck. 200 kaban ang may kakarga mo. 200 kaban, 3 to 5K. Magkanong, kunwari, mas mahal yung bili ng NFA. Mas mahal ng 5 piso. Magkano po yung 200 sako? Kasi sabi niya 140. Hindi, yung arkila na lang, para simple na lang. Palagay nyo ng ano na lang, 2,000 na lang. Wag na yung 3 to 5,000. 2,000 na lang per truck. Mas mahal yung NFA ng 5 piso. So 200, di 5 piso. Sa 100, 100. 500, di ba? O 200. Di 1,000 lang. Lugi pa pag dinala na NFA. Di sinabi yun na reporter. Ay, kaya nga po bumibili na ngayon. kaya daw, sabi ni basic lang to ganito po sumagot si Claire Kaya nga po, ang sagot ni Claire para sa mga hindi nakakakita ng NFA, hindi nakakakita ng pag-aani ng bigas, yung tayong mga bumibili lang ng bigas, oo nga naman, bakit hindi na lang nila dalhin sa NFA? Di ba? Katwiran po yan para sa mga taga Maynila. Pero yung mga alam po yung trabaho sa bukid, para mong sinasabi, Auntie Claire, na okay lang yan, may NFA naman ito po ang sabi ng magsaka. Sir Bads, pahirapan magbenta ng NFA sa magsaka ko. Alam ko yan. Di kami nagbebenta sa NFA. Maraming experience. Kita nyo? Hindi pala hindi ko po alam yan. Ngayon ko lang po nalaman yan. Ang akala ko, lahat ng dinadala sa NFA, bibili nila. Ang akala ko, ang problema na magsasaka, wala silang sasakyan papunta sa NFA. Ito po, bago to.
Pahirapan daw yung pagbebenta sa NFA. Oh. Tapos, ang sagot pa ni Claire, nung sinabi nga na, sana po yung NFA na mismo yung kumuha sa mga magsaka. Ay, ano na tayo, bibili na tayo ng truck. Sana mamadali. Kasi matagal po sa procurement. Auntie Claire, kung ang solusyon nyo, pagbili ng truck pa lang para kunin sa magsasaka at wala pa pong nabibili, bibili pa lang, dadaan pa raw sa procurement, 3 taon na si Marcos eh. Okay lang sana kung ngayon lang siya nagsimula. 3 taon na siya. Ibig sabihin nung 3 taon na yun, wala kayong solusyon. Kung ang solusyon na nakikita mo, sinasabi mo, Auntie Claire, yan tama. Ay ang sinasabi mo, na bibili ng truck. Kung yun ang solusyon, anong ginagawa nyo sa truck? Alam nyo po, sa totoo lang, Auntie Claire, lalo ka na. Oy, mag-likes po kayo, baka nalilibang lang kayo. Yung mga pagtugon mo, wala talagang, umaamin ka na wala talagang pagtugon si Marcos. Ikalawa kong tanong, kahit hindi na tayo magsaka, may pondo ba yung NFA na bilhin lahat ng bigas ng magsasaka? Sinasabi mo kasi magbenta kayo sa NFA. Baka dito pumapasok yung karanasan ng ating mga magsasaka na nahihirapang magbenta sa NFA. May pondo ba yung NFA na bilhin lahat yan? Kung wala naman, wag mong ikatwiran na may NFA. Parang katwiran po yan na may mura naman sa Kadiwa eh. Tanong, nakakita na ba ako ng Kadiwa? Hindi pa. hindi pa ako nakakakita ng Kadiwa Center eh. Pero dun sa Sapampalay. Di ba? Mataas ang presyo ng bilhin. Bumili kayo sa Kadiwa. Anak ng pupa, saan kami maghanap ng Kadiwa? Baka mura nga ron. Pero pamasahin naman namin papunta sa Kadiwa Center. Ang pangit po ng pagtugon. Yun po yung ibig ko sabihin. Ang pangit ng pagtugon ninyo. Kung NFA lang ang pagtugon, hindi kayang bilhin ng NFA lahat ng bigas ng magsasaka. Umaamin ka na wala talaga kayong pagtugon. Ang akala kong isasagot ni Claire ganito, babantayan namin kung sino yung mga nambabarat sa magsasaka. Pag ganun po yung inyong sinabi sa reporter, at least meron kang gagawin. Babantayan mo. Yung mga traders, kung binabarat yung mga magsaka, o kaya maglalagay kami ng ceiling, dapat ang pagbili sa magsasaka ganitong presyo. Kung hindi, huhulihin namin yung trader. Ganun dapat yung pagtugon. Pucha, si Badong nakaupo lang ako, naiisip ko pa yan eh. Wala ba nakaisip niyan sa inyo? Ito mga farmer. Farmer here, Boss Buds. NFA, bumibili sila ng tuyo na palay. Pag-ani po, bibilad pa namin, ibabayad pa po yan. Di sila bumibili ng fresh ani. Ibig sabihin, Tagumpay Santos, yung mga traders, bumibili sila ng pag-ani nyo, bibili na nila. Isa pa yan, di ba? Ngayon ko lang po nalalaman yan. Bibili pa pala sila, ay mag-uupa pa pala para mabilad yung palay. Yun yung sinasabi ko na halimbawa po yan na hindi po sila nakakatugon. Yes sir, trader, mabilisan, stress-free. Umaani ka pa lang, nariyan na yung trader. Kaya hindi po pwede mong ikatwiran niyang Claire. Dapat konkreto yung mga pagtugon nyo. Okay, punta na po tayo sa... At saka, sa tingin mo ba yung mga trader? Hindi yan kamag-anak ng mga politiko. Ikaw naman, Auntie Claire. Wala yung kapit sa mga politiko dyan sa mga probinsya. Isa pa sa mga tinugunan ni Auntie Claire na totoo lang wala naman siyang tugon. Ito pong tungkol sa transpo strike.
Alam niyo ang sabi ni Auntie Claire? Auntie Claire, 3 taon na si Marcos. Ika-4 na taon niya na ngayon. Sabi ni Auntie Claire sa transfer strike, aaralin natin yung win-win solution. Aaralin? Puta. 3 taon na nag-i-strike yung mga buhat nung umupo si Marcos. Nag-i-strike na yung mga yan. Paalala ko lang sa'yo, Auntie Claire, nag-i-strike na sila pag upo pa lang ni Marcos. Hindi lang sila nakakaporma kay Duterte nung araw. Pag-aaralan nyo pa lang yung win-win solution, ini-expose mo naman si Pangulong Marcos na wala talaga kayong solusyon. Eh, sinabi mo pag-aaralan eh. 3 taon pa lang hindi nyo pa napag-aralan kung ano yung sinasabi mong win-win solution sa transport strike. Strike na eh. Wala na pasok yung mga naapektuhan na yung mga estudyante. May mga nagdeklara na walang pasok dahil sa strike eh. Ang tugon mo, pag-aaralan, buti pa sinabi mo, hindi pa po kami nagkakausap. Naintindihan niyo po? Buti pa sinabi ni Auntie Claire, hindi pa po kami nagkakausap ni Transpo ng ating DOTR secretary hinggil dyan. Sumasagot ka eh. Alam mo, ang bawat sagot mo, Auntie Claire, ang labas sa dyaryo niyan, palasyo. Alam mo kung ano sagot mo? Aaralin namin yung win-win solution. Yung pabor sa mga transportation sector, pabor sa mga mananakay, anak ng pupa. 3 years, aaralin pa rin. ikaw ang nag-expose sa totoo lang. Ito pa isa. yung infra project. Bakit daw mga walang infra project? Kasi po yung tinutugunan po natin. Kala mo talaga tinutugunan. Patuloy na ang sarap pakinggan, di ba? Tinutugunan. Okay, tinutugunan po natin yung mga rights of way. Rights of way? 3 taon na kayo. Puta, lapit mo ulo mo, Auntie Claire, at namamasahin natin para Auntie Claire, pwede yan tutugunan pa lang. Wala pang tugon. Tutugunan. Tignan nyo yung budget. Meron ba ron para sa pagbili ng mga right of way? Wala. Yan yung inaangal ni Amy Marcos eh. Wala kayong tinira sa mga malalaking infra project. Paano bibili ng right of way? Walang budget. Auntie Claire, tutugunan pa lang yung pagbili raw sa mga right of way. 3 taon na, Auntie Claire eh. 3 taon hindi nyo matugunan, wala talaga mangyari. Walang matatapos. Yan ang alam nyo, ano yung sinabi ni yung mga nagsasabi noon na kada merong project na natatapos si Tatay Digong, laging sinasabi, may termino yung mga dilawan eh. Ano na naman kayo, yung credit grabber, di ba? Credit grabber daw si Tatay Digong. Alam mo ano sabi ni Transport Secretary, hindi, DPWH si Villar. Alam mo sabi ni Villar, lahat yan proyekto ni Duterte. The reason bakit hindi natatapos ni Pinoy, walang napatapos si Pinoy, aminado nga, nung namatay si Ninoy, sino po nagsabi na isa lang napatapos ni Ninoy? Si napakagaling na Leni Robredo. Isang highway lang yung napatapos ni Pinoy. Alam niyo kung bakit? Ano sabi? Sabi ni Villar, lahat yan project na namin. Meaning namin ni Pangulong Duterte. Kasi sila, right of way pa lang, hindi na kayang lutasin.
balik tayo sa Pinoy time. Walang mapapatapos kasi right of way pa lang, hindi na kayang tugunan. Kaya sinasabi nyo na sinimulan. Ano sinimulan? Sinimulan dahil nagkaroon na ng hukay? Sinimulan dahil meron ng groundbreaking? Sinimulan dahil may isang poste na? Lahat ng tinapos ni Duterte, proyekto niya. Dahil kaya na binbin yan, kaya natapos niya yung mga nagdaang proyekto, hindi nila kayang lutasin yung right of way. Yun po yung nagagawa ng isang Duterte. Yun po ang nagagawa ng isang Duterte. Ay, mahilig din sa Coke. Si Pangulong Duterte, Diet Coke, mahilig siya. Mahilig din sa Coke si Pangulong Marcos. Mahilig din sa Coke eh. Iba-iba nga lang. Kay Tatay Digong, Diet Coke. Kaya Donald Trump, Coke Zero. Ano kaya ang Coke ang hilig naman ni Pangulong Duterte and Pangulong Marcos? Baka yung regular Coke. Yung kung ano-ano iniisip nyo. Yung Coke, Coca-Cola, puta na. Madudumi yung mga pag-iisip. Original recipe, yun, original. Coke Diet, Coke Zero. Ayan po yun no? Kaya, again, instead na masagot ni akala niya siguro nakakatulong siya, no? Ini-expose mo. 3 taon na, pinoproblema pa rin right of way. Wala talaga. Si Pinoy, ganyan din ang problema eh. Ang daming gustong iproyekto, right of way palang bagsak na. Bakit si Pangulong Duterte? Maraming nasimulan, maraming natapos. Nagsimula sa kanya, natapos niya. Yung mga hindi natapos mula pa kay Gloria, mula pa kay Cory, natapos niya rin. Paano siya tumugon? Meron siyang, alam niyo po, yung political, maniniwala kasi. Kunwari ikaw sasabihan ka ni Pangulong Duterte o ni Villar Duterte through Villar. Kailangan po namin ng lupa nyo. Pinasasabi po ng presidente ng Pilipinas na babayaran na lang po namin yung lupa nyo kasi dadaan po dyan yung highway. Opo. Sige po, ibebenta ko na. Political will. May political will yung mama. Tsaka siyempre, alam din ng mga tao, tatanggihan ko kaya to si Digo. Kaya ko